Kakasuhan na ng NBI ang dating mambabatas na si Mike Defensor dahil sa umano'y human trafficking. Ito'y may kinalaman sa sinalakay na KTV bar sa Pasig City na isa raw sex den. Damay din sa kaso si Wakwak Golf and Country Club President Lawrence Tan. Narito ang agenda report ni Ched Gatchalian. Makikita nyo sa plano, meron talaga doon mismo sa ground floor kung nasaan yung Chicago KTV na supposed to be nakalagay doon sa plano na dapat opisina yon ni Mike Defensor. Hindi na raw maikakailapan ni former Congressman Mike Defensor ang pagkakadawit niya sa umano'y human trafficking na naganap sa KTV bar sa Pasig City, ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Plano na ng ahensya na kasuhan ng dating mambabatas ng human trafficking sa Biyernes sa Pasig City Prosecutor's Office. Nitong April 21, sinalakay ng NBI ang KTV at na-rescue ang nasa 54 na kababaihang biktima umano ng sex trafficking. Ipinakita ng NBI sa media ang floor plan at blueprint ng hotel na katabi lang ng bar na niredesign daw para maitago ang mga operasyong may kinalaman umano sa sexual exploitation. Makikita natin dito na ito, indication na window 132, tapos window 137, dapat itong room na to is office ni Mike Defensor. Nakalagay doon sa plano. Nakalagay po yan sa plano sa blueprint. May nakalagay na Mike Office mula dito sa 132 to 137. Bukod sa binagong mga pintuan, kwarto at entrance, may peke rin daw na fire exit na ginamit para takpan ng umano'y secret passage na nagkokonekta sa ground floor ng KTV at ng Blue Hotel. Anong bottom line? Change nila yung design para yung Chicago at yung Blue Hotel can perpetuate yung ginagawa nila na human trafficking. At malinaw na alam ni Mike Defensor, kasama siya, so hindi sila ordinary rito, lessor, at talagang pinagplanuhan yung gagawin. They even violated the building code. Sabi ni Matibag pati rin daw yung isa pang anak ni Defensor, makakasuhan din. Pero iba-iba raw yung level of participation sa isang pang human trafficking case ng NBI. Maging si Lawrence Tan, presidente ng Wakwak Golf and Country Club na naabutan umano sa raid, makakasuhan din. Una nang kinasuhan ng NBI ang umano'y registered owner ng establishmento na sina Julie Defensor, ang asawa ni Mike, at ang anak nilang si Miguel Gabriel Defensor. Pinabulaanan naman ni Julie ang mga akusasyon at sinabing parte lang daw ito ng orchestrated smear campaign laban sa kanilang pamilya. Pero ayon kay Matibag, ang mismong mga infrastructure alterations ang magdidiin palalo kina Defensor. From the time na pina-approve nila sa itong plano na to, may disenyo na sila kasi kung itong ginawa nilang design na yon, hindi aaprubahan ng building officials yun eh. So, sinadya nila na ganyan yung disenyo. Lalong-lalo na yung false stairs doon, yung hagdan na binagyan, tinakpan lang ng kurtina. Dagdag ng NBI, naging mas masusi ang pagsusuri nila sa mga ebidensya mula sa investigasyon para matiyak ang conviction sa kaso. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Bellunor News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.